At purihin po ang Panginoon sa umagang ito na kung saan binigay niya sa atin na tayo ay mag-aral po ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat din ako dahil sa isang malaking pribilehiyo ang magbahagi po ng salita ng Diyos. At isang malaking pribilehiyo din ang makapag-minister po sa inyo. So, hindi po ako sisigaw ngayon, malumanay ako ngayon. Kasi nagpabunot ako ng ngipin, yung ngipin na sumusuporta sa pustiso malsik. Kaya mahid lang tayo ngayon. Okay, baka biglang pustiso ko. Okay? So, kung meron kayong Biblia, I'm sure na meron yan. Buksan po natin sa binasa po natin. At babasahin ko lang po uli at sundan nyo lang po. In the book of Colossians, chapter 1, verses 20 to 20. Okay? So follow me with your eyes only and let us, and I'm going to read this. Verse 20 said, And though him to reconcile, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you, who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless in approved reproach before him. 23, if indeed you continue in faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. May the Lord have blessings sa darinig verse word. Tayo po muna manalangin. Dakila namin Diyos, tunay nga po Panginoon na kayo ang Diyos na napakabuti. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagliligtas sa amin. Pagbibigay sa amin o Diyos ng walang hanggang buhay through Christ po Panginoon. Salamat din po sa ministry ng Banal na Espiritu na siyang nagkukonvict po Panginoon sa amin sa lahat ng pagkakataon. Nagtuturo at nagbibigay po Panginoon ng wisdom. And we pray also, dear God, this morning na kayo karunungan for us na to understand your word and for us to be able to apply it sa iyong buhay po, Panginoon. Kaya, O Diyos, ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, ang ating pong message sa umaga pong ito, it's all about reconciliation. Yan, reconciliation. The question is, ang dami na nangyayari ngayon, right? Gera sa Iran and Israel. Sa news, nakita ko na sa Facebook, nagliliparan yung mga missiles. Almost 400 missiles were launched para sa Israel. At ang Israel, meron po silang defense, and that is the dome na tinatawag nila. Na nandyan yung missile, bumababa, at sinasalubong niya. At meron pa silang tinatawag na yung ni David, sling of David, na tinatawag nila. At yung pinakamatindi nila is kahit sa outer space yung missile, kaya nilang ma-detect at kaya nilang infiltrate. Sabi ko, wow, grabe yung ng Israel. Okay? We have heard there are rumors of wars, there are wars, nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. No question about that. Babalik talaga ang Panginoon. But the question is, when the Lord Jesus Christ will come, kasama ka kaya? That's the question, right? So, tayo sa war, pero tingnan natin yung sarili natin. Kasama ba ako? Pagka ang Panginoon ay biglang bumalik, anytime daw, in a twinkling of an eye, makakasama ka ba sa pagbabalik niya? Or pagka tayo ay hindi man natin madatnan iyon, yung pagbabalik ng Panginoon, pagka tayo ay kinuha ng Diyos, kinuha na yung buhay natin, saan ka pupunta? That's the biggest question. Yung wars, nandyan yan eh. Hindi natin maaalis yan. Yung pagbabalik ng Panginoon, nandyan yan. It was written, it was prophesied that He will come again. No question about that. But the question is, ikaw ba, makakasama ka ba pag bumalik ang Panginoon? Ikaw ba, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit ba? Okay? So sa umaging ito, titingnan po natin yung reconciled to God.
are you reconciled to God? Are you reconciled? Na-enjoy mo ba yung kaligtasan mo ngayon? Pag sinabi po nating, ano na lang, sige po, lahat, isang slide. Meron pa yun. Okay, thank you. So, pag sinabi nating reconciled, ito po yung most significant or makabuluhang naglalarawan at inihahayag ng banal na kasulatan, yung salitang reconciled. Meron pong 4 dyan na keywords when it comes reconciled sa New Testament po. Unang-una po, when it comes sa reconciliation, when it comes sa ating pong salvation, meron pong 5 mga word dyan na makikita natin na nagpapatunay ng richness ng ating kaligtasan kay Kristo. Unang-una po dyan yung salita ng justification. Ano ba ang ibig sabihin ng justification? Buksan po natin ang ating Biblia po sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 33. Romans 8:33. Yan. Sabi po dito sa Romans 8:33, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how He will not also with Him graciously give us all things. And then jump tayo. Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Justification. At ang sabi dyan, the sinner stands before God guilty. We stand God guilty because we are enemies of God. Yan. Pag tumayo tayo sa ating Panginoon, guilty and condemned tayo. Pero sa justification, God declares righteous. Hindi ka na sinners when you stand before God. You are justified. You are righteous. At sino ang nag-cloth ng righteousness na yon? It's the Lord Jesus Christ. So haharap ka ngayon sa Panginoong Diyos na justified. Pinatawad ka. So, the second word na makikita natin dyan is redemption. Tingnan niyo po sa Romans chapter 6 verses 18 to 20. Romans chapter 6, 18 to 20. At ang sabi po dito, and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms because of your natural limitation. For just as you once presented your members as slave to impurity and lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members also as slaves to righteousness leading to sanctification. Okay? So sanctification, redemption. So makikita po natin dito. We stand before God as slave. So kanina, we stand before God as sinners, guilty. Dahil sa kasalanan. Ngayon, yung redemption na tinatawag, we stand before God as slave, but He granted us freedom. Wow. Ang pinaka-best illustration nito is during the time na yung mga tao ay binibili nila yung slaves. In the New Testament, may mga pumupuntang, nakapanood kayo ng di ba? Ng, nakalimutan ko yung movie na yon, Gladiator. Di ba? Hinuli sila, pinesent sila, binili sila. Yan, may mga slave market na tinatawag. So, we present as slave, pero si Jesus Christ, binili ka at binigyan ka ng kalayaan. That is redemption. Redemption. Okay, the next word is forgiveness. In Ephesians 7, okay? Ephesians chapter 1, verse 7. Sabi po dito, Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Forgiveness. We stand before God as debtor. Sabihin, may utang ka. Okay? Pero sabi dito, yung utang na yon is paid and forgotten. Mantakin mo yung natin, yung pagkakautang natin ay
binili at ang sabi na yon, yung utang na yon ay forgotten. Pag may nangutang ba sa'yo, sasabihin niya, ay nakalimutan ko yung utang ko. Hindi pwede yon. Nakalimutan yung utang. Pero dito, hindi. Jesus Christ, binili tayo doon sa slave market. At nung binili tayo, binigyan tayo ng freedom. Pagbigay sa atin ng freedom, sabi dito, hindi mo kailangang bayaran. It is forgotten. Wow. Wala kang utang sa Diyos. Bakit? It's forgotten. When we receive the gift of salvation, it's forgotten. Our sins have been forgotten. Binaon, tinapon, at hindi na binalikan. That's the richness of our salvation. The next word is reconciliation. Yan, reconciliation. At mamaya, dito tayo magfo-focus sa salitang reconciliation. So, 2 Corinthians chapter 5. Sabi dito, verses 18 to 20. The Word of God said, all this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us ministry of reconciliation. That is in Christ God is reconciling the world to himself, not counting the trespasses against himself, not counting the trespasses, and entrusting to us the message of reconciliation. Yan, reconciliation means the sinners stand before God as enemy. Enemy tayo. Kasi makasalanan eh. Kaaway, kalaban tayo ng Diyos. Ang tingin ng Diyos sa atin, enemy. But because of reconciliation, yung enemy na yon, we become His friends. Wow. So pagka yung magkaibigan, nag-away, at nag-reconcile, sila. Uli. Yan, okay? And then the last is Ephesians chapter 1 verse 5. The word is adoption. So ang ibig sabihin ng adoption, we stand before God as strangers. Yan, strangers. But made us His Son. Inadopt tayo ng Panginoon. Pamilya, sino po dito may mga adopted son? Wala, di ba? Kami may adopted daughter kami ng misis ko. So we know the process. At yung pangalan namin, ibinigay namin doon sa bata. At yung bata na yun yung may privileges siya bilang isang anak kasi inadopt namin siya. So, anak na namin siya. Okay? So, ang Panginoon Kristo, we were alienated. Hindi niya tayo kilala, hindi niya tayo anak. Why? Because we were sons of the devils. We are sinners. But He died on the cross, He adopted us and placed His righteousness on us. At pagkatapos dun po, binigyan tayo ng mga karapatan bilang isang anak niya. So ngayon, hindi ka na kaaway, hindi ka na strangers, at wala ka ng pagkakautang sa Diyos. Bakit? Anak ka na niya. And we enjoy the privilege bilang isang anak. And one of the privileges bilang isang anak is have eternal life. We receive the gift of salvation through our Lord Jesus Christ. That is the richness of salvation that we are now enjoying. Pero minsan, pagka tayo ay namuhay, parang hindi tayo Kristiyano. Di ba? Pag nag-isip tayo, parang hindi Kristiyano. Pag nagsalita tayo, parang hindi tayo Kristiyano. Kung anong-anong lumalabas sa bibig natin na hindi naman maganda. But we must enjoy this salvation. At kung titingnan natin kung anong ibinigay na ating Panginoon Kristo ng ating Diyos about salvation, you will enjoy it. Mamamangha ka talaga. Okay? So we will now focus on this one word, and that is reconciled to God. Paki-ano po sa next na ano. Yan. Sige lang hanggang sa maubos dito. Okay. Meron pa ako isa. Yan. Okay. Thank you. Okay. So tingnan natin dyan. Yung salitang reconcile, kung ating titingnan po, ang ibig pong sabihin dyan ay to change or to exchange. Excuse me.
It comes from the word katalaso. It means to reconcile. Itong katalaso na to ay isa siyang in 1 Corinthians 7 verse 11 para lalo nating maintindihan. 1 Corinthians 7 verse 11. At ang sabi po dito, but if she does, she should remain unmarried. Or, tama ba binabasa ko? Tama po. And or else be reconciled to her husband, and the husband should not divorce his wife. So mali na po, should not divorce his wife. Mali na po yan. So sabi po dito, reconciled. Itong salitang reconciled na to ay tumutukoy po siya sa husband and wife relationship. So pagka ang isang mag-asawa, kung husband, nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan, there should be, pag nag-reconcile sila, ito yung tinatawag na katalaso. It means they are reconciled. Nag-away, nag-reconcile. Nanumbalik yung sabihin na nating pagsasama bilang mag-asawa. Okay, so ang ating titingnan dyan, dito, in 2 Corinthians chapter 5, or in Romans chapter 5, verse 10, and 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 20, it speaks of God and man being reconciled. Kanino? Sa atin. Yan. Sa atin. We were enemies of God, and then came the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ made a way for us to be reconciled by God. Kasi magkaaway tayo eh. Hindi si Mary, hindi na kung sino man dyan ang pag-reconcile, gumawa ng paraan para ma-reconcile tayo sa Diyos. Hindi po. It's only the Lord Jesus Christ. Now, when the Bible speak of reconciliation, ito ay tumutukoy sa restoration of a relationship. Nagkaroon na ba kayo ng kaaway? Marami daw. Nagkaayos ba kayo? Yes. Yung iba hindi. So, hayaan na natin si Lord sa kanya. Kunin na siya ni Lord. De, joke lang po. Okay? So, sabi dito, it restores. Yung nasirang relasyon nyo, nung kayo ay nagkaroon ng reconciliation, na-restore yun. Kasi, nag-reconcile kayo. Ganun din sa Diyos. Yung nasirang relasyon dahil sa kasalanan, way back pa, when the Lord Jesus Christ came and died on the cross, He reconciled us to God. So yung relationship na nasira because of sin, na-reconcile dahil sa Kanya. Pero meron po pong isang ginamit na word dito. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat po, nandun po sa binasa natin. Balik po tayo sa aklat po ng Colossians, chapter 1, verses 22. So, napakaganda po na ginamit ni Apostle Paul po dito. Now, yung verb na katalaso, to reconcile, pagdating po dito sa aklat po ng Colossians, nilagyan po niya ng preposition. Preposition. Now, kapag ka ang isang salita in the Greek word, nilagyan ng preposition, yung salitang katalaso, mabigat na yon. So pag nilagyan pa niya ng preposition o yung aorist na tinatawag, yung bigat ng salita ng Diyos, lalo pa niyang pinapabigat yung salita. Yan. So ang katalaso, nilagyan niya ng verb, it's apokatalaso. Apokatalaso. Ang ibig sabihin niyan. It is a verb. It is aorist indicative active. Hindi man ako marunong sa grammar, gaya ng misis ko. Pero ang ibig pong sabihin ng aorist indicative active, isang bagay na ginawa from the past. Yan. Ano bang ginawa ng Panginoon Kristo? He died on the cross. Yan. At may continuous effect hanggang sa future. That is aorist. So when you receive the gift of salvation through our Lord Jesus Christ, present, ayan. At yung epekto nito, hindi lang ngayon. Ang epekto nitong kaligtasan na to, throughout eternity. Bakit? Itong kaligtasan nito ang magdadala sa iyo, itong Panginoon Kristo na tinanggap ko bilang Diyos at tagapagligtas,
ito ang magdadala sa akin sa langit. It has a continuous effect. Kaya ang kaligtasan natin hindi nawawala. Bakit? Continuous effect ko. Continuous siya. Apokatalaso. Bakit ginawa ito ni Paul? Dahil during that time is may mga guro, false teachers na pumasok sa church na hindi daw sapat ang kamatayan ng Panginoong Kristo para maligtas ang tao. Ang daming pumasok na mga false teaching nung unang panahon ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, para bigyan niya ng diin na sapat si Jesus Christ, nilagyan niya ng preposition. Pinabigat niya lalo. Mabigat na nga yung word na reconciliation. Lalo pa niyang pinabigat. Sabi niya, ang Panginoon Kristo, sapat na siya. Wala nang iba. There are false teachers today na naglipa na. That teaches that it's not enough. Na hindi sapat ang Panginoon Kristo para maligtas tayo. Kailangan mong gumawa. Kailangan mong gawin tong ritual na to. Kailangan mong gawin ito. Kailangan mong ganito ang gawin mo para maligtas ka. No, Apostle Paul said, only Jesus Christ can reconcile us sa ating Diyos as He died on the cross. Okay? So malinaw po yun. Malinaw po sa atin. That's why this is the richness of salvation. So it means the apokatalaso means thoroughly, completely, or totally reconciled. Totally, as a whole, reconciled ka na sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko kanina, reconciled ka na ba sa Diyos? Kung hindi pa kapatid, ngayon ang araw ng kaligtasan, baka bukas, huli na ang lahat. Okay? So tingnan natin ang salitang, tingnan natin ang mga bagay pertaining sa reconciled to God. Yung isang screen din. Yan, lahatin mo na. Okay. Unang-una, tingnan po natin yung the plan of reconciliation. Yung plano na natin. Colossians chapter 1 verses 20 to 21. Ito yung plano. Sabi dito, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of Christ. And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, He has now reconciled in His body of the flesh of His death, and above reproach before Him. That is the plan. Ano yung plano? Dalawa yung plano ng Panginoon. Excuse me. Dalawa. To reconcile, una, His creation. Yan. And the second is to reconcile yung mga tao sa Diyos. Okay. Dalawa yon. Now, kung titingnan po natin dito, ang sinabi po ng Biblia, especially dito po sa aklat po ng Genesis, ano sinabi po ng Panginoon when He created everything at tapos na niyang kinreate ang lahat. Ano po sabi niya? Nako, mukhang nakalimutan na eh. Ano sabi niya? It is good. Pag sinabing it is good, it is awesome, perfect, napakaganda. So when God created everything, sabi niya, tiningnan niya, and He said, it is good. And God saw that He made, and behold, it was very good. His creation was good. The earth was good. The earth was perfect. Wala pa yung kasalanan. Nung pumasok po ang kasalanan, dahil sa disobedience ni Adam at ni Eve, yung creation ng Panginoon naapektuhan. Even the creation was under God's curse. Di po ba? Ano ang curse ng Diyos sa babae? Yan. Mga babae, madali ba manganak? Sabi nila, pagka nanganak ka daw, yung paa mo, isang paa mo nasa hukay na. Kasi hindi madali. Okay?
It's affected. Hindi ko anong iniisip ko yun. Siguro, nung hindi pumasok yung kasalanan, ang plano din siguro ng Diyos, may mga tao rin, kasi si Adan tsaka si Eva nandun eh. Siguro magiging iba yung panganganak. Hindi painful. Madali lang siguro. Parang gaganon lang yung babae. Nandyan na. Right? Bakit? Perfect eh. But when sin came, nagkaroon ng pagbabago. Ang curse ng Diyos kay Adan, anong curse ng Diyos kay Adan? To toil the land sa pamamagitan ng pawis mo. Bubungkalin mo yung lupa at sa pamamagitan ng pawis mo, kakain ka. Kaya walang karapatang kumain ng mga tamad. Sabi ni Paul yan, biblical yan. Kaya mga tatamad-tamad dyan, mag-isip-isip na kayo. Baka mamaya hindi na kayo pakainin. Okay? In thy sweat, you will, yung ground, bubungkalin mo until you return to the ground. Anong curse niya sa serpent? You will crawl in your belly at pagkatapos you will eat dust. Okay? So everything was affected by sin. But God has a plan in restoring order because in the New Testament, the prince and power of this world is Satan. He rules the earth. And one day, the Lord Jesus Christ, kukunin niya yung kanya at yung pag-rule niya dito sa sanlibutan. Because our world is not ruled by God. It's ruled by Satan. He's the prince and power of this world. And one day, God will restore order. And one day, God, the plan of God of reconciliation is through His, sabi natin, sa kanyang creation. Kung may Biblia po kayo, buksan niyo po at napakaganda yung sinasabi po dito ni Isaiah. Isaiah chapter 11 verses 6 to 9. Tingnan niyo po. Kung meron tayo dito, mas maganda ko i-flash yan. Isaiah chapter 11 verses 6 to 9. Yan, antayin natin. Yan. Sabi dyan, the wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat, and the cow and the lion and the fattened calf together, and a little child shall lead them. Next, the cow and shall graze, their young shall lie down together, and the lion shall eat the straw like the ox. When will it happen? This reconciliation. Paganda, no? The wolf and will dwell the land, and the leopard will lie down, and the kid will play together with the lion and the leopard. Wow. Someday, when the Lord Jesus Christ will restore and will rule in His millennial kingdom, it will restore. Biruin mo yung mga bata nakikipaglaro sa lion tsaka sa leopard. Biruin mo yung mga bata nakikipaglaro sa cobra. Ngayon makakita ka lang ng ahas, grabe na siguro ang takot natin. Lover ko po ang ang ahas. May alaga po akong ahas before. Yan. Okay? So makikita natin someday it will be reconciled. The creation of God will go back to normal in His millennial kingdom. Ngayon, hindi pa. Makipaglaro ka sa leon ngayon? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Makipaglaro ka sa cobra? Mukhang delikado yun. Kasi kagat ka lang doon, isang oras yata, patay ka. Lalo na yung black mamba. Okay? Pero in the millennial kingdom, this will happen. God will reconcile His creation that was tainted and destroyed by sin. And we are looking forward for that. Diba?
Iniisip ko, sabi ko, siguro lahat ng mga wild animals na andun at nakikipaglaro yung mga bata, tayo sa kanila. We are looking forward that day that will happen. Hindi ko alam kung kailan, pero darating po yan. Kasi God will reconcile it. And sabi niya, the Lord will make everything new. In Revelation 21:1, sabi diyan, I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth passed away. Sabi ni John, nakikita ko yung bagong heaven and new earth na bumababa because yung nakaraan ay pass away. Nai-excite actually ako sa ganitong mga pangyayari or mangyayari. Na-excite ako that someday someday wala nang kasalanan at the relationship of everything will be restored. And God will give us a new kind of body, the incorruptible body. Okay? His creation. And then the second is, not only His creation, but also tayo bilang isang tao. In the book of Ephesians chapter 2 verse 16. Tingnan niyo po, Ephesians 2:16. Sabi po diyan, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Ephesians 2:16. So kung titingnan po natin ito, yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo reconcile us to God. Hindi lang yung creation, yung planong i-reconcile ng Diyos, kundi yung pinakamahalaga, and that is, ikaw at ako. From the beginning, when sin came, God has in mind na tayo ay ma-reconcile sa Kanya, His precious creation. How? When the Lord Jesus Christ came and died on the cross. His blood was shed on the cross, and on the third day, He rose from the dead. For you and me, when we receive the gifts of salvation, will be reconciled to God. Wow! Anong nakita ng ating pong Diyos para i-reconcile Kanya sa atin? Makasalanan tayo, right? But because of His love saan? Love sa Kanyang kinreate. Una, the nature. Pangalawa, tayo. Okay. Meron nga pong survey, excuse me, na ang energy source daw ng sanlibutan ay unti-unti nang nauubos. Tama pa yun? Unti-unti na. Kung ang Diyos ay hindi namagitan, maaring wala na tayo. Bakit? Ang ating pong ozone layer, unti-unting napupudpud. Ang ozone layer po ang pumoprotekta sa sinag ng araw na pag nakarating sa atin, hindi tayo mapapasok. Pag ang ozone layer napudpud, nabutas at nawala, we will all die. Bakit? Hindi mo kakayanin yung sikat ng araw. Pero tingnan niyo po pagdating sa Revelation, di ba? Na lahat ng bagay doon sa mga seals, sa trumpets, merong napakatinding init at yung kahit bubong ay yuyupiin niya sa sobrang init. Init ng araw yun. Na maglalabas na siya at wala ng proteksyon ang ating pong mundo at yan ay masusunod. Pasalamat tayo sa divine intervention ng Diyos. Dahil hindi yan nangyayari, pinoprotektahan ka pa niya, pinoprotektahan tayo, anumang mga, sabi natin, mga calamities na dumating yan. We are under His protection. Because we are His precious creation. At ikaw at ako ay i-reconcile niya. Na-reconcile niya when we receive the gifts of salvation through our Lord Jesus Christ. Ganun kakahalaga, kaibigan. Kapatid sa Panginoon. Kaya huwag tayo maging
lax, maging pabaya bilang isang Kristiyano. Kasi hindi biro ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Okay? That is the plan of reconciliation. Now, the second is the means. The means. Pag sinabi po means, paraan ng reconciliation. Sabi po dyan sa verse 20b, yung po sa text po natin. Sabi po dyan, raised from the dead and seated on right hand in the heavens. Colossians pala yun. Verse 20. Sabi dito, through Him reconciled all things, whether on earth in heaven, making peace by the blood of His cross. And then in verse, makikita din natin dyan, that through, what is the means of reconciliation? Is through His blood on the cross. Without the shedding of blood, there's no remission. Paano kaya? Kung yung blood ng ating Panginoon Kristo ay hindi lumabas sa kanyang human body at napatay siya. Is it possible for us to be saved? Is it possible for us to be saved? What was important? Pero, hindi lumabas yung kanyang blood, pero nung pagdating ng 3 araw, nabuhay siya. May kaligtasan ba? Of course. Because the most important thing doon sa pangyayari is the resurrection of the Lord Jesus Christ. But His blood plays an important role because the means of reconciliation is through His blood. This blood is babalikan natin in the Old Testament in the book of Leviticus. Yung in-offer nila na mga hayop ang offer para mapatawad ang kanilang kasalanan, it pictures of the Lord Jesus Christ in the New Testament because the Lord Jesus Christ is the sacrificial lamb para sa atin. And His blood cleanse us sa ating pong mga kasalanan. So mga kapatid, napakahalaga. As the song said, there's power in the blood. As the song said, na it makes you whiter than snow. Kaya wala nang iba na makapagre-reconcile sa atin sa Diyos through our Lord Jesus Christ because the means of reconciliation is through His blood. Yung mga nagpapapako ngayon, hindi sila ang means of reconciliation. Kaya nilang ginawin ng Panginoon. Sige, tusukin din nila dito hanggang lumabas yung dugo at mamatay sila. Can they become resurrected? No. Ang sabi ni Kibuloy, ako ang pipirma ng kaligtasan mo. Who you? Daan kayo sa akin para makarating kayo sa langit. Who you? Cross eh. Sabi ko nga sa isip-isip ko, if you are claiming that you are the Son of God, bakit nagtago ka? Hindi ka sumuko. Bakit hindi mo dinefend ang sarili mo? Nag-elevate ka. At nagganong ka na, ako ang anak. No. He cannot reconcile us to God. No. All the religious leaders and even Mary cannot reconcile us to God. It's only the Lord Jesus Christ. The means is His blood. Pamamaraan niya. His blood was shed on the cross. Ito yung nagbigay sa atin ng paraan para ikaw at ako ay manumbalik yung relasyon natin sa Diyos, so our Lord Jesus Christ. Kaya nga, He is the way, the truth, and the life. He is the mediator between God and man, the Lord, or the man, the Lord Jesus Christ alone. That is the means of reconciliation. Now, punta tayo sa
The aim of reconciliation. Ano ibig sabihin ng aim? Layunin. Yan. Anong layunin niya? At ang sabi dyan, sa verse 22, Colossians chapter 1 verse 22. Ang sabi dito, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy, blameless. Tatlo yan. Holy, blameless, above reproach. Tatlo. To present you what? Una, holy. Doon sa ano natin, Thank you. Holy. Ano ibig sabihin ng holy? Hagios. Ano ibig sabihin ng hagios? To be separated from sin and set apart to God. Service. Separate. I'm not saying that you are perfect. Kakasala tayo. The point is this, you have been separated because of the Lord Jesus Christ from sin. Yung kasalanan, it's not your desire anymore. Your desire is to live a holy life separated for the purpose of what? Service sa Panginoon. Paglilingkod sa Kanya. Separated. Napakaganda dyan. From sin and set apart for the use ng Panginoon para sa Kanyang ministeryo at para sa Kanyang ikakalawalhati. That is holy. Ano pa? Hindi lang holy, kundi blameless. Yan. Amomos na tinatawag. Ano ibig sabihin ng blameless? Without blemish, without spot. Pag nakita mo yung si Jesus Christ as a suffering lamb, without spot, malinis siya. Wala siyang kasalanan. Yan. Yan ang ino-offer in the Old Testament sa Book of Leviticus. Hindi ka pwede mag-offer ng hayop na may deformities. Hindi pwede. Kailangan perfecto yan. Yung kanyang mata, kamay, lahat yan dapat perfecto kasi ialay nila yan sa Diyos. And that is the Lord Jesus Christ. Blemish. Blemish. And then the third, sabi niya, beyond reproach. Yan. Anegkletos. It goes beyond blameless. It goes beyond blameless. Okay? So kung ating pong titingnan dito, excuse me, dito po sa blameless or beyond reproach, tingnan niyo po yung account ni Job. Anong ginawa ni Satan kay Job? Yan, di ba? Gumawa si Job, ganito ganyan. Pero nasabi ni Jesus Christ, ng Panginoon, mo siya. And Job was found blameless. Wala talagang kasalanan sa buhay niya. Di ba? Enoch walked with God. Sabi nga nila. And no matter how Satan accused us, ang sasabihin ng Diyos, that is blameless. Yung dugo ko, yung righteousness ko nasa Kanya. So, He cannot accuse us because we are blameless sa harapan ng Diyos. Sabi ko, wow. And even Satan has no power to accuse us. Because what? Because we have the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ declares us righteous, blameless sa Kanya. So ang layunin dito mga kapatid sa Panginoon is to present you blameless. Jesus Christ cannot present us to God blameless kung hindi siya mamamatay. Hindi yun. Kasi God is holy. At kung ipipresent tayo ni Jesus Christ that makasalanan tayo, we will all die. We need the Lord Jesus Christ, and that's why He died on the cross. And now, He can present us what? Holy, blameless, above reproach. But the question is, are we living a holy life? A blameless life, and beyond reproach. Check our life. Namumuhay ba ako na may kabanalan sa Diyos? O kabulastugan sa Diyos? Kamusta ang aking pag-iisip? Kamusta ang aking pananalita? Kamusta ang aking ginagawa? Kamusta ang nasa puso ko? Does it represent the holiness of God? Or does it represent yourself, your pride, your selfishness? Tandaan mo,
Niligtas ka ng Panginoon Kristo. Pinagkasundo tayo with the purpose of being holy, with the purpose of to represent us to God, holy, blameless, and beyond reproach. That is service natin sa Panginoon. Okay? Dapat nating tatandaan yan. Pero ulitin ko uli, we are not perfect. We sin. But you desire to sin anymore. Your desire is to serve our God, holy, blameless, and above reproach. Maglingkod tayo sa ating pong Diyos sa abot ng ating makakaya. Okay? And then the next is, Christ's reconciliation makes believers holy, blameless, and beyond reproach before Him. Then the last, the evidence. Ito napakaganda. Verse 23. The evidence of reconciliation. Excuse me. Sabi po dyan, if indeed you continue in faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Sabi dyan, continue in faith, stable and steadfast, not shifting the hope. Ano po ibig sabihin dyan? Paglilingkod mo sa Panginoon. We continue to serve our God. Kahit may mga problema, hindi tayo natitinag. Ano mang problema yun sa ibo, steadfast, not shifting from the hope that we have. Ang hope natin sa ating pong Diyos, sa ating Panginoon Kristo, hindi na kung anong meron tayo. Hindi doon nakabase yung pag-asa natin. Okay? At hindi lang yun. Ang sabi po dito, the hope of the gospel that you heard, the gospel that we heard, the gospel that was preached to us, those people na nag-share sa atin ng gospel. Anong ibig sabihin nun? Ang ebidensya ng isang taong na-reconciled sa Diyos ay nagbabahagi ng mabuting balita. Yung narinig mo, yun ang bahagi. Paano ka naman magbabahagi kung wala ka pa namang naririnig? Paano ka magbabahagi kung wala ka pang personal na relasyon sa Diyos at hindi ka pa na-reconcile sa Diyos? Okay? Dalawa yun. Katibayan, steadfast. Tayo'y tumindig sa ating Panginoon. We should stand firm on our faith. And we should be able to spread the gospel, to share the gospel sa mga kakilala natin. Ilan na nabahagian mo ng salita ng Diyos? May goal ka ba ngayong week na to na kahit isa ay mabahagian ko siya ng salita ng Diyos? Kami po ay, we were able to have this kind of ministry sa CCT. Ako po ngayon ay na-assign doon sa Pasay, sa isang hotel doon. At ang trabaho po namin is para siyang corporate chaplain ng hotel. Values Formation Consultant ang tawag sa amin. Ang aim namin, kasi yung may-ari ng hotel na yon ay Christian. Christian siya. Pero Chinese. Now, ang goal ng may-ari na yon ay masyara ng gospel yung mga. Meron siyang 7 hotel at yung isang hotel niya nandito sa may Indang, Cavite. So, ang ministry namin is para maging values consultant doon sa mga trabahador niya. And every Tuesday, Wednesday, Thursday, doon po kami. 6 hours kaming naandun. Then after that, ay uwi kami. Our goal is yung bawat nila ay mabahagian na ng gospel. Maligtas. At hindi lang yon kundi kasi siya kaharap siya ng OWA. At yung mga OFW na lumaya sa amo, pinagmalupitan sa amo, kinikater ng OWA, doon nakatira, doon sa hotel na yon, pinapatulog. So every morning, may mga OFW dyan na kinakausap kami.
at napaka saklap ng kanila pong mga tawag natin na experience. Merong isang OFW na binuhusan ng mainit na mantika, talagang lapnos. Merong isang OFW na stroke, inoperahan dito. Mas merong isang OFW na he was brutalized ng kanyang amo, ni-rape siya. Sabi ko, paano ko kaya ka-counsel itong mga to? So the Lord gave us wisdom for us to share the goodness of God. Sabi ko nga sa kanila, anong motivation nyo? Sabi niya, Sir, pagka tumigil ako, sinong papakain sa pamilya ko? 5 yung anak ko. Kaya totoo yung kanta ng isa. Ano ba yun? Yung nag-abroad siya, pag uwi niya, may pamilya ng iba. Totoo yun, kasi nakausap ko mismo yung FW. Pag babae siya, nasa ibang bansa niya, pag uwi niya, may pamilya ng iba yung asawa niya. Saklap noon. Sabi niya, Sir, kung titigil ako, sino magpapakain sa anak ko? So kahit ganitong nangyari sa akin, kahit yung asawa ko, iniwanan ako sumama, magka-abroad pa rin ako. Sabi ko, wow, ang tapang niyo, mama. Wala, sir, wala tayong magagawa. Yun talaga. But we were able to share to them the good news, the gospel. Okay? So we can share the gospel sa mga kaibigan mo. Kasama mo sa trabaho, pamilya mo na wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Bakit? Katunayan yon na ikaw ay na-reconcile na sa Diyos. At isa sa mandanto bilang isang mananampalataya is to share the goodness of God through our Lord Jesus Christ sa ibang tao. Kung kayo ay na-reconcile na, praise God. At kung kayo ay hindi pa, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Pwede kang kumausap dito. O si Brother Ira, kausapin mo na, hindi ko pa kilala ang Panginoon Kristo. Make it a goal. This month, this week, this month, at least one person na babahagian natin ng salita ng Diyos. Kung lahat tayo ay na-reconcile na sa Diyos, say Amen. Amen. Let us pray. Lord, we are so thankful for the salvation na binigay niyo po, Panginoon, sa amin. Salamat sa Panginoon Kristo. Praise God from whom all blessings flow. And if we are reconciled po, Panginoon, sa inyo, our responsibility is to stand firm on our faith. To steadfast po, Panginoon. And to be able to share our faith to other people. Help us, dear God. Salamat po. As we waiting your coming po, Panginoon, siguraduhin namin sa buhay namin na kami talaga ay may personal na relasyon sa iyo bilang Diyos sa tagapagligtas. Salamat o Diyos sa marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.